Pakiramdam ni Almira ay lumuwag ang pakiramdam niya pagkatapos niya makausap sina Dylan at Agatha. Ang mahalaga para sa kanya ngayon ay maliwanag na sa mag-asawa na hindi siya magiging problema sa pagsasama ng mga ito. Wala na siyang pakialam kung paniniwalaan siya ni Juancho. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Nakasimangot na bungad naman ni Juancho na maabutan ng asawa na nakatulalang nakaupo sa veranda ng kanilang kwarto. Juancho, please. I don't want to argue this time. Gusto ko munang makapag-isa. May paghahalong pakiusap na tura naman ni Almira nang lingunin niya si Juancho. Para ba makapag-isip ka na naman kung paano sirain ang kapatid ko? I am telling you, hindi mo ako mapapaikot. Galit na wika naman ni Juancho ng sandaling iyon, ngunit hindi niya kayang pagbuhatan ng kamay ang asawa. Alam mo, hindi na ako magpapaliwanag sa'yo. Dahil kahit ano pang sabihin ko, hindi mo naman ako paniniwalaan. Sinasayang ko lang ang oras ko sa pagpapaliwanag sa'yo. Hindi na pagtinag naman si Almira. Kailangan niyang maging matatag dahil alam niyang wala siyang ibang makakapitan kundi ang sarili lamang. Wasting your time, ha? Mabilis itong nilapitan ni Juancho at walang pasabi-sabing kinuyumos ng halik. Ang plano niya ay parusahan ito sa pamamagitan ng marahas na halik. Ngunit nang maramdaman niya ang kalambutan ng labi ng asawa, ay buong pagsuyo niya itong sinasamba. Nagulat naman si Almira sa bilis ng pangyayari. Naramdaman na lang niya na magkalapat na ang kanilang mga labi. Kakaiba ang pinagkakaloob na halik sa kanya ngayon ni Juancho. Ngunit kailangan niyang kontrolin ang anumang nararamdaman. Dahil sa simula pa lang, alam niya ang gusto lamang nito ay katawan niya. Natauhan siya na maramdaman na naglilikot na ang kamay sa ibabaw ng kanyang dibdib at mabilis niya itong itinulak. Juancho, ano ba? Hinaluan niya ng pagkainis ang tinig at mabilis na inayos ang sarili. Tuwing hahalikan kita parang diring-diri ka sa akin. You act like a virgin. Imposible naman na walang nangyari sa inyo noon ni Dylan. Nabuhay na naman ang galit sa dibdib ni Juancho. Iniisip pa lang niya na may ibang lalaki nang nakasiping ang asawa ay parang gusto na niyang magwala. Napasinghap naman si Almira. Kailangan niya magpakatatag. Juancho, walang patutunguhan itong relasyon natin. Kaya mabuti pang. Bakit? May relasyon ba tayo? I just want to remind you. Binayaran ko ang utang mo kay Yvette. At ang ibig sabihin nito ay binili kita. Kaya ayokong makarinig ng reklamo sa'yo. Kung palamurang tao lamang si Almira ay baka inulan na niya ng mura ang lalaking ito. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita. Wala sa loob na naisagot na lamang niya, pero sa totoo lang ay hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ilang milyon na pambayad dito. Bibigyan kita ng 6 na buwan para mabayaran ako at kapag hindi ka nakapagbayad, ang maliit na negosyo ng mga magulang mo ang kukunin ko. You're a monster. Parang maiiyak na sigaw naman ni Almira. Ano nangyayari rito? Nakakunot ang noong tanong naman ni Ariana. Mami, please, give us some privacy. May pinag-uusapan lang kami ni Almira. Mariing tugon naman ni Juancho. May pinag-uusapan o may pinagtatalunan? Kaya hindi ninyo marinig ang katuko dahil nagsisigawan kayo. Matigas na tura naman ni Ariana. May maliit lang po kaming pinagtatalunan. Si Almira na ang sumagot upang hindi na humaba pa ang usapan. Makahulugang tinutigan naman ang tingin ni Ariana ang manugang. Alam mo Almira, iha, hindi pa rin ako makapaniwala na pinakasalan mo itong anak ko nang walang dahilan. Don't get me wrong ha, sweetheart. I really like you for my son, and you're welcome to our family. But I think there's something wrong sa pagpapakasal ninyo. Mami, huwag ka nang gumawa ng issue dito. Dapat nga masaya ka dahil si Almira ang asawa ko at hindi si Faith. Mas magiging masaya ako kung totoong nagmamahalan kayo. Matanda na ako mga anak, kaya kahit hindi kayo magsabi alam kong may nangyayari.
Pasaring nawi ka naman ni Ariana sa dalawa. Tinawanan lamang ni Juancho ang sinabi ng ina. Ayaw na niyang ipaalam dito ang tungkol sa problema nila ni Almira. Mami, ang mabuti pa, magpahinga na tayo. Alam kong gusto mong kausapin ang asawa ko. Pero not tonight because I want to spend time with her. Napaismid naman sa Almira sa sinabi ni Juancho. Akala mo ay napakabuting asawa ko magsalita ito. Pag alis ng biyanan, ay kailangan niyang kausapin si Juancho tungkol sa pagdalaw niya sa kanyang tita. Kailangan niya rin ng pagkakataon ito upang makapag-isip kung papaano makakalabas sa sitwasyong napasukan niya. Pagkalabas pa lamang ni Ariana sa inuukupang kwarto ng mag-asawa, nang biglang bumungad ang isa sa mga kasambahay nila. Hawak nito ang cordless phone. Ma'am, para po kay Sir Juancho, si Ma'am Faith po. Napatas ang kilay naman ni Ariana pagkarinig sa pangalan na binanggit ni Loleng. Bakit ka tinatawagan ng babaeng yan? At paano niya nalaman na nandito ka sa mansyon? Hindi na niya naitago pa ang pagkadisgusto sa dating karelasyon ng anak. Mami, sinabi ko sa kanya. Mabilis na tugon naman ni Juancho. Sabay abot sa telepono na hawak ni Loleng. Juancho, for God's sake, may asawa ka na. Tigilan mo na ang pakikipagkita sa babaeng yan. Konsumidong bulalas naman ni Ariana. Excuse me, Mami. Sasagutin ko lang ito. Tinalikuran naman ni Juancho ang dalawang babae at tinungo ang library kung saan makakapag-usap sila ng maayos ni Faith. Samantalang si Almira ay nagpupuyos ang kalooban sa galit. Kahit ang mga magulang ni Juancho ay hindi niya kayang pigilan pagdating kay Faith. Ngayon pa lamang ay buo na ang kanyang desisyon. Almira anak, huwag mong hahayaan magkaroon pa ng ugnayan ang asawa mo at ang babaeng yon. Pukaw naman ni Ariana sa pananahimik na mangnugang. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito, kaya naman handa siyang alalayan ito. Mapait na napangiti naman si Almira sa sinabi ng biyanan. Wala naman po tayong magagawa sa anumang gusto ni Juancho. Halika rito. Nagpatiuna ng umupo sa pandalawahang sofa si Ariana. Ito na ang pagkakataon na makausap na masinsinan ang manugang. Kinakabahang sumunod naman si Almira at umupo siya sa tabi ng biyanan. Matamis na tinitigan ni Ariana ang manugang. Iha, magtapat ka sa akin. Bakit biglaan ang pagpapakasal ninyo ni Juancho? Parang biglang naumid naman ang dila ni Almira. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. Minabuti na lamang niyang manahimik dahil alam niya ang mangyayari kung magtatapat siya sa ginang. Ang pananahimik mo ay parang ibinibigay mo na rin sa akin ang kasagutan. May malalim na dahilan kung bakit mo pinakasalan ang anak ko at nasisiguro kong hindi kasama rito ang pag-ibig. Malungkot na pahayag ng ginang bago nito ang dalawang kamay ng manugang. Mami, I'm sorry. Kung hindi ko masasabi sa inyo ngayon ang dahilan ng pagpapakasal namin pero it's okay. Naiintindihan ko. At marahan niyang pinisil ang mga palad nito. Nakahinga na maluwag naman sa Almira nang marinig ang sinabi ng biyanan. Mami, kailangan kong pumunta ng Palawan. Kailangan po ako ng tita ko roon at hinihintay niya na po ako. Alam ba ni Juancho ang tungkol dito? Hindi ko pa po nasasabi sa kanya. I'm sure, hindi kaniya papayagan. Mabilis na nag-isip ang ginang kung paano niya mapapaamin ang anak sa totoong nararamdaman nito kay Almira. Basta tatandaan mo, you're a part of our family. Masaya rin ako dahil ikaw ang pinakasalan ni Juancho. Kaya kung anuman ang mga sasabihin ko, huwag mong siseryosohin. Napakunot ang noo naman ni Almira. Bigla sa naguluhan sa takbo ng usapan nila. Pinagkibit-balikat na lamang niya ang huling sinabi ng biyanan. Nang mga oras na iyon, ay nakikipagtalo naman si Juancho kay Faith. I told you, kasal na akong tao. Hindi na dapat tayo nagkikitang magkasama especially in public. Wala akong pakialam kung kasal ka na, Juancho. You can process your annulment anytime. Alam ko naman na hindi mo mahal ang babaeng yun. And you promised that natutulungan mo ako sa kampanya ng daddy ko. Lalo't next year na ang eleksyon. Kaya dapat ngayon pa lang ay visible na tayo sa mga charity events.
Faith, I'm sorry pero hindi kita mapagbibigyan this time. Wancho, please. Nakikiusap ako. Kahit itong event na lang na ito ay samahan mo ako. Ang alam ng daddy that we're still engaged. Mapapahiya ang pamilya ko sa mga kaibigan namin. At baka maapektuhan din ang kandidatura ng daddy ko. Pagmamakaawa naman ni Faith. Napasambunot naman si Wancho. Gusto niyang samahan si Faith pero alam niyang hindi ito magugustuhan ng asawa. Okay, I go with you, but in one condition. Sasabihin ko na kay Senator na hindi totoo ang tungkol sa engagement natin. Halos maglulundag naman si Faith nang marinig ang pagpayag ni Wancho. Sisiguraduhin niyang hindi papalpak ang mga plano niya. Mapapasa kanya si Wancho. Maluwag ang pagkakangiti ni Faith nang maibaba ang telepono. Alam niya na mapapaikot na naman niya si Wancho. Cass, anong sabi? Is he coming? Excited na tanong naman ng pinsan. Of course! Ikaw lang kasi ang walang tiwala sa akin. Mayabang na tugon naman ni Faith bago umupo sa tabi ng pinsan. Nagmamadali niyang pinuntahan ito kanina sa condo unit nito sa Makati nang naghi-hysterical ito sa telepono. Ayon dito ay mukhang papalpak ang plano nito laban kay Wancho. Kaya heto siya ngayon. Siya ang magpapatuloy sa nasimulan nito. Hindi sa wala akong tiwala sa iyo. I just don't want to be involved with my problem. I'm sorry, wala na talaga akong ibang malalapitan. It's okay, pero dapat tumupad ka sa pangako mo. Kapag asawa ko na si Wancho, ititigil mo ang paghihiganti sa kanya. May halong pagbabanta naman ang tinig ni Faith. You have my word. Ang walang hiyang Almira na yon. Ang sasaktan ko ngayon. Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano kasakit ang traidory ng isang kaibigan. Nanlilisik sa galit ang mga mata naman ni Yvette habang nagsasalita ito. Napahalakhak naman si Faith sabay tayo. Tinungo niya ang minibar at sinalina niya ng mamahaling alak ang 2 baso. Sadyang inihanda niya para sa kanila. Let's celebrate! Sabay abot sa isang basong may laman ng alak sa pinsan. For our success. Pagsang-ayon naman ni Yvette. Poor Almira. Bukas ng gabi, mawawala na siya ng asawa. Muling napahalakhak naman si Faith. Parang nai-imagine na niya ang luhaang mukha ng babae. Basta Faith, walang dapat makaalam na magpinsan tayo. Dahil kapag nalaman ito ni Wancho, ay maaaring iwan ka rin niya. Tandaan mo ang bilin ko sa'yo. Pagpapaalala naman ni Yvette, hindi na dapat pumalpak pa ang plano niya sa ngayon. Don't worry, Cass. Mahihirapan silang malaman na magkamag-anak tayo. Lalo na, anak sa labas ang mama mo at apelyido pa niya ang dala mo. May halong pangungutyang tura naman ni Faith. Nagpagting naman ang tainga ni Yvette sa sinabi ng pinsan. Kung hindi lang niya ito kailangan ngayon, ay baka nakatikim na ito ng sampal sa kanya. Basta bukas ng gabi, huwag mong kakalimutan na tawagan ako. Minabuti na lamang niyang baliwalain ang pang-iinsulto ng pinsan. Ang mahalaga magagamit niya ito sa paghihiganti niya. Sadyang hinihintay naman ni Ariana ang anak sa paglabas ng library. Dahil hindi niya palalampasin ang ginawa nito kanina. Bakit ka tinawagan ng babaeng yon? Bungad naman niya kay Wancho paglabas nito. Mommy, it's already late night. Dapat nagpapahinga ka na. Pag-iwas naman ni Wancho sa ina. Sagutin mo ang tanong ko, Wancho. Nagpapasama siya sa akin bukas sa isang charity event. Maikling tugon naman ni Wancho. At sasamahan mo naman? Sa tingin mo, ano ang mararamdaman ng asawa mo? Mami, ang mabuti pa matulog na kayo. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Almira. I'm sure, maiintindihan niya ako dahil hindi makitid ang pag-iisip ng asawa ko. Pangungumbinsin naman niya sa ina. Sisiguraduhin kong malalaman ko rin ang dahilan kung bakit mo pinakasalan si Almira. At kapag may perang involved dito, ay malilintikan kayong pareho sa akin. Mabilis na tinalikuran ng ginang ang anak. Hindi na niya hinintay na makapagsalita ito. Naiiling na lamang si Wancho. Minsan may mga ikinikilos ang ina na hindi niya maintindihan
Pagdating sa kanilang kwarto ay inabutan niya ang asawa na naghahanda ng matulog. Napalingon naman si Almira na maramdaman ang presensya ni Juancho. Bakit ka tinawagan ni Faith? Wala sa loob na naitanong niya upang mabasag lamang ang katahimikan sa pagitan nila. Napangiti naman si Juancho sa tanong ng asawa. Nilapitan niya ito at nahiga sa tabi, sabay yakap. Nagsiselos ba ang asawa ko? Malambing niyang tanong habang sinasamnyo ang buhok ng asawa. Juancho, anong ginagawa mo? Pilit na lumalayo naman si Almira, ngunit nararamdaman niyang mas lalong humihigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Naglalambing lang naman ako sa misis ko. Pwede bang wag na natin itong pagtalunan? Gusto lang kitang yakapin, katulad nito. Pinayapan naman ni Almira ang sarili. Ayaw niyang mahalata ni Juancho na apektado siya sa mga yakap nito. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ka tinatawagan ni Faith? Nagpapasama siya sa akin bukas ng gabi, pero huwag ka mag-alala. This will be the last time. Pero kung ayaw mo, hindi ako pupunta. Malambing na tugo naman ni Juancho. Napakunot naman ang noo ni Almira. Hindi niya inaasahan ang huling sinabi ng asawa. Natatakot siya ngayon sa ikinikilos naman ni Juancho. Dahil kung matagal pa niya itong makakasama, ay maaaring lalong mahulog ang loob niya rito. Okay lang na samahan mo siya. Kailangan ko rin na pumunta ng Palawan bukas. Siguro mga ilang araw ako doon. Biglang napaupo naman si Juancho. Anong gagawin mo sa Palawan? Just tell me kung ayaw mong sumama ako kay Faith. Then I'll stay with you. Gustong murahin naman ni Juancho ang sarili dahil bigla siyang nataranta nang malamang iiwan siya ng asawa. Umupo rin sa Almira at humarap siya kay Juancho. Kailangan ako ng tita Elisa ko doon. This is the main reason kung bakit bumalik ako dito sa Pilipinas. Kinabig naman ni Juancho ang asawa. Pag-usapan natin ito bukas. Magpahinga na muna tayo. Halos buong magdamag na hindi makatulog sa Almira. Ang daming naglalaro sa isipan niya. Pero iisa lang ang sigurado niyang gustong mangyari. Ang hindi payagan si Juancho na makasama si Faith. Nang lingunin niya ang katabi ay mahimbing pa rin ang tulog nito. Kaya minabuti niyang mauna nang bumaba. Inabutan niya sa breakfast room ang biyan ng babae na mag-isang nagkakape. Good morning po. Alanganin niyang bati rito. O Almira, ang aga mong nagising. Halika rito, sabayan mo ako magkape. Nakangiting alok naman ni Ariana. Medyo nag-a-adjust pa po ako sa oras natin dito. Palusot na wika naman ni Almira. Ako talagang hindi nakatulog magdamag. Bakit po? Is there something wrong? Masama po ba ang pakiramdam ninyo? Nag-aalalang tanong naman ni Almira. Don't worry, I'm fine. Nag-aalala lang ako tungkol sa'yo at kay Juancho. Ang alam ko, attracted ang anak ko sa'yo. Attractions and love are totally different, but he married you. Kilala ko ang anak ko. He values his freedom. Mababa ka sa boses ng ginang ang pagkalito. Habang nagsasalita ang biyanan ay nakokonsensya naman sa Almira. Parang gusto na niyang ipagtapat dito ang totoong dahilan ng pagpapakasal nila. Mami, in perfect time, malalaman mo rin ang dahilan. Iha, let me know now, para matulungan ko kayo habang maaga pa. Habang maaga pa, maayos na natin ito. Pangungumbinsi naman ni Ariana. Mahabang katahimikan naman ang namagitan sa dalawa. Tinitimbang naman ni Almira ang sitwasyon. Tungkol po sa pera. Iyan po ang dahilan ng pagpapakasal namin. Halos hindi siya makahinga habang hinihintay ang reaksyon ng kaharap. Kung maririnig ni Ariana ang sinabi ng manugang ay hindi na siya nabigla pa. Sa simula pa lamang ay ito na ang hinala niya. Sana nagsabi ka na lamang kay Agatha, Iha. Sigurado akong pahihiramin ka niya. Bakit kay Juancho ka pa humingi ng tulong? Si Juancho na lang po talaga ang makakatulong sa akin. Napakagat ng pang-ibabanlabi naman si Almira.
Wala na siyang pagpipilian kundi ipagtapat dito ang totoo. Kahit kinakabahan ay mabilis niyang dinetalye ang nagiging punot dulo ng pagpapakasal nila. Talagang hindi makapaniwala si Ariana sa narinig. Ngayon alam na niya ang lahat. Ay makakapagdesisyon na siya ng tungkol sa dalawa. Iha, listen carefully. Iiwan mo ang anak ko dahil ayokong lalo kang masaktan sa relasyon ninyo. He doesn't deserve you. Parang biglang nanliit naman si Almira sa narinig. Pakiramdam niya ay ayaw sa kanya ng ginang. Napayuko siya upang hindi nito makita ang pangingilid ng mga luha niya. Almira, gustong-gusto kita para sa anak ko. Kaya lang sa ngayon ay hindi pa ito ang tamang panahon para magsama kayo. Makinig ka sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Bumalik ka ng Amerika, Iha. Balumanay na pahayag naman ni Ariana. Nasisiguro niya na ito na ang dapat mangyari sa ngayon. Unti-unting nanlumo naman si Almira. Damang-dama niya ang rejection mula rito. Pupunta po ako ng Palawan. Hinihintay po ako ng tita ko roon. Pilit niyang pinatatag ang boses na muling magsalita siya. Mabuti kung ganun. Alam ba ni Juancho ang tungkol dito? Nasabi ko po sa kanya kagabi. Maikling tugon naman ni Almira. Napatango na lamang si Ariana at marahang tinapik ang kamay ni Almira na nakapatong sa breakfast table. Iha, I promise. Magiging maayos ang lahat. Hayaan muna natin si Juancho. Ang mga bagay na gusto niyang gawin para mabigyan natin siya ng oras na makapag-isip. Naiintindihan ko po kayo. Pagdating ko po ng Palawan, I asked my aunt to help me para makakuha po ako ng maayos na lawyer para po maiprocess agad ang annulment. No. You don't understand me, Iha. Wala tayong pag-uusapan tungkol sa annulment dahil ikaw ang gusto ko para sa anak ko. Hindi ako makakapayag na ang fate na iyon ang ipapalit niya sa'yo. Natatarantang paliwanag naman ni Ariana. Napakunot naman ang noo ni Almira. Naguguluhan siya sa kausap. Wala kang kasalanan sa mga nangyayari ngayon. Si Juancho talaga ang dapat managot kung bakit muntik na mapahamak ang kapatid niya. Ginamit ka lang ni Yvette at ngayon ay ginagamit ka rin ni Juancho na hindi ako makakapayag. Patuloy na wika naman ni Ariana. Sa huling sinabi ng ginang ay tuluyan ang bumigay sa Almira. Hindi na niya naitago ang totoong nararamdaman. Tuluyang nalaglag ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Totoo ang sinabi nito, na ginagamit lamang siya ni Juancho upang malusutan ang problema kay Yvette. Mabilis na tumayo naman si Ariana at nilapitan ang manugang. Mahigpit niya itong niyakap. Almira, I'm sorry. Kung gago talaga ang anak ko. Hayaan natin siyang umayos ng sarili niyang problema.